Ngayon, on natin. Okay. May umiilaw nga. Hindi pa rin bumaba yung ilaw, meaning mayroong kwan dyan, mayroong umiinit or meron nga yan kapag ganyan. iMix CE18 Class H Professional Power Amplifier. By the way, shout out and then maraming salamat sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Alam ko galing Maynila yata ito, Sampaloc, Maynila. Galing ito sa may galing na sa ibang shop, tapos pinull out kasi gilid, di daw matagal na daw doon, di nagagawa or hindi nagagawa, baka siguro nahirapan din yung gumawa nito. Ngayon dinala rito sa atin or pinadala rito sa atin via Lalamove. Tayo naman susubok. Ang history daw nito nung una sabi na may-ari is parang umiinit lang, tapos nung pina-repair hindi magawa daw ng kapwa natin technician. Okay, ito pala pinalitan na pala ng kapasitor itong isa. Medyo maluwag siya. Lagyan na lang natin ng kanyan, ng pandikit. Ngayon, ito nakakalas na yung supply. Okay, ngayon try nga natin kung anong pinaka problema nito, bakit nakakalas na to. Nakakalas-kalas na itong mga bituka nito. Okay, balik ko Okay, balik ko. Ayan, nakabalik na siya. Ngayon, tingnan natin kung ano yung magiging kalabasan o natin. Ito guys, ang lagi kong sinasabi sa inyo, once na nagto-troubleshoot kayo, tulad dito mga kalas-kalas na, hindi nyo gaano alam yung history, make sure na gumamit kayo ng bulb para safety. Ayan, ngayon, on natin. Okay. May umiilaw nga. Hindi pa rin bumaba yung ilaw, meaning mayroong kwan dyan, mayroong umiinit or meron nga yan kapag ganyan. Ngayon ang alamin natin kung anong channel. Pain natin. Pero pwede naman to pa isa-isa Hindi na tayo gagamit ng thermal scanner. Mukhang channel 1 yata. Ito parang maligamgam na agad to Parang channel 1 siguro. Ito parang hindi pa Pero sige, bunutin ko ito. Tati ko lang, mahirap. Okay, ito na. Natanggal ko na yung channel 1. Tingnan natin kung ano yung magiging klabasan sa channel 2. Kung bababa ba yung ilaw. Okay, bumaba nga siya. Bumaba. Meaning, sa channel 1 yung may problema nito. Ayan nawala yung ilaw Pero double check pa rin natin. Kasi sabi daw ni bossing nito, parang umiinit lang naman daw. Ngayon, sinubukan siguro pinagawa. Mukhang hindi niya dinadali. Pero suyurin pa rin natin siyempre. Ayan, medyo halos pinalitan na lahat Diba? Ano pinaka-kwento nito? Hindi pa rin okay to. Kung mapapansin nyo, naka-fault Dapat hindi ilaw yan. Diba? Hindi ilaw dapat yan. Meaning may problema pa rin. Okay sige, troubleshoot ko. Sana kakayanin natin. Nakalas ko na yung board ng channel 1. Ngayon, ito pinaltan rin ng 10 ohms. Tama naman. 10 ohms na nakalagay dito 10 ohms tapos ito. Check natin kung 10 ohms. Tama, 10R0, 10 ohms to. Ito buo to. Tapos ito pinaltan nila. Okay. Goods naman. Ngayon, ang gagawin natin dito ay ito, kakatingin natin tong trimmer. Tapos, i-fix bias natin. Try muna natin sa fix bias. Ito mga kanyo, napalitan yung mga, hindi ko alam kung pinalitan o hininang na, yung mga transistor na maliliit. Ngayon, gagawin natin ay ito. Cutter, syempre. Cutter. Cutter. Tapos, ito, uga-ugain lang natin to. Ayan. Ang value nito ay 3.3k. Yan, 3.3k ito. Nakalimutan ko na yung ginagamit. Yung CE18 kasi na to, dalawang klase. Yung old version tapos yung may breaker. Hindi ko pala na-check tong fuse kung buo. Mukhang buo naman. Okay. Ito guys, yung design na to ay yung yung mga bagong version nito ng iMix yung may breaker na.
ang trimmer nito is napakataas, nasa 3K. 302, di ba? 332 pa ngayon 3.3 pa Focus yan. Pero kapag nilagyan mo ng mga na 2.7 yon, ang sobrang taas ng bias niya, mga nasa around 2.7, nasa 0.7 na, sobrang taas, na hindi pwede. Ngayon, kung napanood nyo yung mga previous vlog pa natin tungkol sa pagre-repair natin dito sa may bagong version ng iMix, ito sa board nyo, revision 1.0. Ang bias na ginagamit dito or yung value ay sobrang baba, halos fuseable na lang, halos short na yung dating niya. Okay? Halos fuse na yung dating niya. Kapag maglagay ka ng 10 ohms, mataas pa rin. Lalo na kung mga key ang gagamitin mo. Ang gamit natin dito, dalawang kwan, no? Wala akong maganda sana dito kung meron mga 0.10 na lang 0.10 na resistor. Ito gamit natin, dalawang 0.50 ito 0.50 ohms, dalawang gamit. Kasi yung 0.50, pinagparallel ko. Ang labas nito is sa around 0.25 na lang. Yan, nakaparallel yan dalawa 0.50 green, black. Teka lang, focus ko nga maigi. Ayan, green, black, silver. Ayan, green, black, silver. 0.50 ohms yan. Ngayon, dahil nakaparallel siya, magiging 0.25 na lang labas niyan. Okay? Magiging 0.25 na lang yan. And then, ito magiging kalabasan niya. Kaya siguro yung gumawa nito, halos hindi niya makuha-kuha yung pinaka-problema dahil yung bias. Ito, kung saan na ba yung trimmer na yun, man? Wala na yung trimmer, Ito, saan ba? Ito yung trimmer, Ang layo kasi, kunting pihit mo lang nito, ano yan, magbabago na. Dapat yung pihit nito isagad sa ilalim. 3.3 ito. Tapos, dapat yung calibration niya is halos fuse lang. Diba? Okay, ngayon. Ito yung sabi ko na design na napakadelikado kapag trimmer yung ginamit. Kasi yung trimmer, kunting bago lang ng kanya, bago lang ng kunting galaw lang ng bias niya, ng value or resistance niya, tataas agad yung bias. Wala na, sibak na or iinit na siya. Ngayon, ito na siya. Pansinin nyo. Okay? Tapos ito yung bias niya, Pakita ko sa inyo, Lalo yung nilagay nilang kulay blue na yun, naku, sobrang layo niyan, sigurado. Ito, kabisado ko na kasi ito, Kaya nung nilagyan ko siya ng 2.7, nandi umubra na yun na. Sabi ko, kwanto? Yung fuseable lang. Ito siya, Nagiging 0.4 na lang siya, Sagad na yan, Wala na tayong ibababa dyan. Ayan. Pwede na yan, 0.4. Kung gusto nyong ibaba pa ng todo yan, siguro lagyan nyo ng mga halos fuse na lang siya. Yung 0.10 siguro. So, paano kung wala? Yung aking kasi meron ako dito, kung lang siya, 0.50. Pwede na to. 2.50, 0.25. Nasa 0.4 yung bias. Okay na yan. Goods na yan. Wala ka na magagawa yan. Nasa disenyo na ng unit to Okay? Ito mga hindi ko alam kung na-repair na dati to or ngayon lang to pinampapalitan ng ito mga sa may base. Okay, ngayon ibalik ko ito. Tapos pwede naman siguro i-audio test muna natin. Saka natin pasadaan yung channel 2. Patulugin muna natin, testing muna. Excited ako Saka natin pasadaan tong channel 2. Ngayon naglagay ako ng speaker tapos audio input. Switch on natin. Yung laptop natin nandun, gumagana yan. Kasi tinitesting natin kanina tong live fit na 4000.3. Naobserbahan natin, although okay naman na. Ngayon, ito siya. Naka normal mode na. Ayun, may audio na siya. Okay na. May audio na, di ba? Ngayon, punta tayo dito or dako tayo sa my channel 2. Ito naman yung gagawa natin ng paraan. Actually, ito na yung board ng channel 2. Alas din pinalitan din ng mga resistor dito Ngayon, ito bago na yung trimmer 302, 3K ang nilagay. Pwede to sagad sa ilalim Dapat ganun Pihit na sagad ganyan
para magbago siya. Okay? Ngayon, ang gagawin natin dito ay hindi pwedeng kanto, wag na yung trimmer lagay natin kasi masisira at masisira ulit yan. I-fix na lang natin para sigurado ah. Kung ano yung nilagay natin sa kabila, yun din ang ilalagay natin dito. Okay? Yan, natanggal na to. Tapos lagyan natin ng fix yung dalawang 0.50. Tingnan natin kung magiging normal siya. Kasi kanina naka-fault ito eh. Umilaw itong fault niya. Sa ngayon, tingnan natin kapag napalitan na ng bias resistor. Nag-fix bias na tayo. Ayan siya oh. Ngayon, naka-plug to. Tingnan natin kung ano magiging labasan ah. Ay, naka-con pa rin siya oh. Naka-fault pa rin. Ngayon, kapag naka-fault yan, check natin yung Zener diode. Tingnan natin kung may voltahe or wala. Okay, meron din naman voltahe. Tapos ito yung negative natin. Okay, meron din. Ibig sabihin, okay yung voltahe. Naka-fault siya. Try natin palitan to. Baka mamaya sira itong 5532. Try mo na, palitan ko muna ito. Bali, dito tayo sa may kabilang lamesa na kasi full pack yung lamesa natin. Ito, tapos ito, inoobserbahan ko yung isang channel na to. Although working na ito, ito pa yung babanatan ko. Super thick na AC12. Tapos doon sa lamesa na yon, nalaglag yung mga LC ko na paninda. Yan, gawain na yan doon. Kaya, kung kumuna, kasi mahirap din magpalipat-lipat. Yung ibubuhatin mo pa yung isang unit ba. Ngayon, eto, tuloy tayo rito. Ngayon, sa totoo lang guys, muntik na akong sumuko rito. Hirap na hirap ako dito sa unit na to. Ang dami kasing mali na ginawa yung unang kwan dito eh. Yung unang gumawa. Ang dami nilang mali. Hindi siya yung mali pa rin matatawag kasi iba yung value ng mga nilalagay nila eh. Alam nyo kung bakit umiilaw? Yung mga nandito napalitan ko na eh. Napalitan ko na yung sa tingin ko na nasira. Alam nyo kung bakit umiilaw pa rin ito? Umiilaw pa rin itong indicator kahit na parang normal na siya. Tapos walang bias na lumalabas. Dahil dito, ito, yung Zener diode na to. Ito Zener diode dito. Ito Zener diode dito. Ito naman is switching diode dito, 4148. Ito Zener diode to, Zener, tapos Zener. Ang value ng Zener diode nito is 5.1. 5.1 volts ito. Ito and then ito. Ang nilagay nila dito is parang 12 volts yata. Parang 12 volts to eh. Ang nakalagay dito. Hindi ko lang saan ko ba nailagay kanina. Parang wala na yata. Parang nalaglag na yata eh. Mali. Tagal kong nahanap. Kasi kapag i-check mo siya, siyempre buo yan. Buo siya. Kasi hindi mo naman nakalain na mali yung pinalit, di ba? Ang kapag i-check mo siya na nasa continuity or your diode mode, ma-check mo siyang buo. Pero hindi maalam kung 12 volts siya or 5.1. Ang ginawa ko na lang is nagsukat ako dito. Pagsukat ko dito, nasa around 5 volts eh. 5 volts dito. Ang taas, baliktad siya. Nasa around 12 volts. Kaya, ang nangyari, umiilaw ito. Tapos, mawawalan siya ng bias. Sabi ko, grabe naman ito. Napakahirap naman gawin ito. Ngayon, ito na siya, magiging working na ito. Pasensya na kayo. Sa totoo lang, muntik-muntik na talaga ako sumuko dito. Ngayon, pesto natin dito ah. Dito ko na siya lagay ah. Start natin ah. Pwede naman yan eh. Okay, natin. Mawawala na yung ilaw dyan. Akalain mo, magkuha na to, magdadalawang linggo na to dito sa akin. Hindi ko siya tinigilan talaga. Ngayon, yan o, wala na yung ilaw ah. Tapos may bias na yan. O, may bias na siya o. Nasa 0.3 o. Diba, nagnormal na. Pasensya na kayo kung di ko na ipakita. Dahil, muntik ko na nga yung suko to eh. O, 0.3. Tapos dito, same lang to syempre. O, 0.3 din o. Ang gamit natin dyan, 0.5 ah. Naka-fix bias yan, 0.5. 0.5 ohms lang. Ngayon, ito yung sabi ko. Tingnan nyo, pansinin nyo. Ay, mali. Taas natin. Nasa 50 volts.
Ayan o, nasa 5 volts yun. 5.1 volts yan. Siyempre, analog yung gamit natin eh. Kapag digital yan, babagsak ng 5.1 yan. Ito, naka-reverse naman pala tayo dito. Kaya mag-ingat kayo, akala nyo switching diode lang. Mga bunot-bunot sa ibang board. Ayan o, 5 volts siya o. Diba? Kaya nagtaka ako eh, sabi ko 5 volts to dito ah. Yun pala, mali pala yung sinalang nila. Tapos sabi ko, kaya hindi talaga rin nila napatino ito eh. Kasi nga, mali nga yung nakasalang. Ngayon, working na ito. Pati ito, working na to ha. Ito naman, ito yung una natin ginawa eh. Gagana na ito. Gagana na to, tutugtog na to. Pwede na to, salang. Pwede nang ibalik to sa may casing. Tapos, audio testing na para matapos na tayo. Kasi, nagtatanong na yung may-ari nito kung okay na. Ito guys, naibalik ko na yung dalawang board natin sa may casing. Hindi na ako magsusukat. Hindi na ako magsusukat ng mayasing. Lalo lang haba yung video natin. Binalik natin. Ito mamaya, nakalugay pa to. Ayusin ko pa ito kasi hindi pa nakatali. Baklas kasi lahat ng tali nito eh. Ayusin ko lang mamaya pagkatapos ng video natin. Ito guys ha, sila nagpalit nito. Sila nagpalit ng, although kailangan pala ng dikitan to. Sila nagpalit ng kapasitor niyan. Ngayon, may naka-input, dalawa. Tapos may speaker tayo. Yung isa naka-speak on, yung isa, itong sira na kasi itong binding, yung pa natin, yung speak on natin, isa oh. Kakapulit-ulit kakasalpak, lumuwag na. Okay, dito natin kinabit sa may binding post. Ngayon, laptop natin, gumagana yan. On natin. May audio na to. Medyo pinahirapan lang tayo ng todo. Okay, medyo matagal lang yung delay nito. Ngayon, meron audio. Although dito, hindi ganun kalala to dito. Yung problema lang nito is umiinit. Phoenix bias lang natin. 0.50 ang ginamit ko dyan ha. 0.50 ohms. Dito talaga na side oh. Sobra lang nila sa kalkal eh. Ayan, audio na parehas. Okay, copyright pa tayo. Yun lang, mag-ingat kayo sa pagpalit ng mga Zener diode kasi akala mo switching diode or Zener diode may kwan naman yan, may sign naman, kaso lang sa ganitong disenyo ng amplifier halos hindi mo makita kung meron siyang parang pakpak yung dating or plain lang siya kasi yan ang kinaibahan ng Zener against sa may switching diode eh. Okay, good na. Yan lang guys, hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay idea ako sa inyo kung paano mag-repair ng iMix na C18 na to. Medyo pinahirapan man tayo pero hindi tayo sumuko. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng YouTube channel natin, paki-subscribe. Subscribe ka, pinutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Kaya kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? God bless and then peace atin lahat.